Dito ako nagsimula at binuo. Hinubog mula sa mga aral ng magagandang balita at tunay na buhay. Ibinilin ako sa batang nagngangalang G, na ituring akong kaibigan at kayamanan. Sa tagong hardin na ito, nagkaroon ng bagong pag-uunawa, pagkamangha at tuwa na kailangan ibahagi sa iba. Siya si Ate G. At ako ang kanyang mga kwento. Halika, pasok kayo. Muna kayo dito. Patingin nga. Ito, alam mo to? Ako po tapos na. Wow, galing. Meron pa eh. O, Jojo, bakit ka nandyan? Tapos ka na sa assignment mo? Opo. Ang bilis mo naman. Gusto mo bang tulungan yung mga kaibigan mo? Nahihiya po ako eh. Bakit naman? Matutulungan mo na nga sila. Talaga po? Lika. Sige po. Kita mo na sila. Tutulungan ko na kayo. Excuse me. Lari. 1 plus 1 plus 2. Mga bata, seryosong-seryoso naman kayo dyan. Magpahinga na muna kayo. Halika, makinig muna kayo sa kwento ko. Puna muna kayo dito. Sinong gustong makarinig ng kwento ngayon? Ako po. Opo. Si Abdul Hasib ang pinuno ng isang Moro community sa Timog. Sobra niyang inaalagaan ng mga tao sa kanila para maging maayos at mapayapa ang lahat. Ginagawa niya ang lahat para walang away o gulong mangyari. Naintindihan ko. Aleya, tikman mo tong luto ko. Medyo nag-imbento ako ng mga sangkap pero tulad ng lasa natin. Iba yung mga ginamit mo na sangkap? Tapos kasing lasa pa rin ang luto natin? Galing mo naman, Nina. Naniniwala akong magiging kasing galing ka rin ng mga magulang mo. Ayoko na dito. Aalis na kami dito at lilipat sa bayan. Masyadong luma at mabagal dito. Sawa na ako sa tradisyon dito. Kakahiya. Ayoko na. Ganun ba? Ni Tiri, Eya, mukhang maganda sa bayan. Mas masasarap ang mga pagkain daw doon. Alam mo ba ang fast food? Microwave ang gamit nila, hindi gaya dito. Sige, mag-iingat kayo doon ha. Masaya ako dahil gusto ninyo ng pagbabago. Ina, Ama, yung mga kaibigan ko lilipat na ng bayan. Wala po ba kayong balak magpalit ng trabaho? Bakit naman anak? Sikat ang mga pagkain ng tribo natin, kahit dati pa man. Bakit natin babaguhin yun? Ama, sabi nila may fast food at microwaves daw sa bayan para mapabilis ang pagluluto. Ayaw niyo po ba yun? Datu, tuloy na po ang pagbisita ng mga Moro galing ibang bansa. Narinig ko nga, kasama din daw ang mga kapitbahay nating tribo. Opo, naikwento po ng mga matatanda sa kabilang tribo ang tungkol sa mga pagkain natin dito. Gusto daw sana matikman ng mga Moro. Haji, kailangan ko ang tulong ninyo. May mga bisita tayong Moro sa susunod na araw. Sige ho, Dato. Ano po ba ang mga kailangan naming gawin? Siguraduhin ninyong handa ang mga pagkain natin sa araw na yon. Makakaasa ho kayo, Dato. Sa hindi inaasahang pangyayari, ang isang mahalagang sangkap na sa tribo lamang nila matatagpuan ay hindi pa tumutubo. Wala kasi silang ibang alam na pamalit sa sangkap Dato, na yun. Patawad po. Kulang po ang sangkap. Gawan nyo ng parahan, Haji. Nakasalalay ang reputasyon ng tribo natin dito at hindi ko ikakatuwa kapag nasira yon. Sa bahay ay gumawa ng paraan sina Haji para mapalitan ang nawawalang sangkap. Ngunit wala ni isa ang gumana. Mahirap talaga pag luma na.
Mina, alam kong alam mo ang dapat gawin. Tulungan mo na sila. Ama, sa tingin ko si Mina ang sagot sa problema niyo. Magaling si Mina magluto. Kaso, nahihiya siya. At hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan. Naiintindihan ko natatakot ka, Mina. Pero alam ko rin gusto mong matulungan ng iyong mga magulang. May talento ka, Mina. Itatago mo na lang ba yan? Alam kong may talento ka at kaya mo, Mina. Hindi mo lang matutulungan ang mga magulang mo, kundi pati na rin ang tribo natin. Nandito lang kami lahat para sa'yo, Mina. Buo na ang loob ni Mina at tumulong na sa kanyang mga magulang. Dali-dali siya Anak, nagluto magiging at kasing naglagay lasa ba ng mga talaga yan? sangkap na kinababahala ng mga magulang niya. Isang himala nang matikman nila ang luto ni Mina. Hindi ako makapaniwala. Napakasarap naman ang pagkain nyo. Napakayaman naman ang tradisyon at pagkain dito sa tribo nyo. Napakagaling. Oo, masarap nga. Maraming salamat sa iyo, Haji, Maalyani. At syempre sa iyo, Mina. Gusto ko lang sabihin sa iyo na mahalaga na ipakita mo at gamitin sa tama ang iyong talento para makatulong sa ibang tao. Sino nag-enjoy sa kwento na yon? Ako po. Hindi ba mas masaya pag sinashare natin ang ating kaalaman? Ginagawa niyo ba yun? Opo. Diba tulad ni Jaja kanina, nauna siyang matapos sa kanyang assignment, so tinulungan niya kayo. Diba naging masaya kayo sa ginawa niya? Opo. At nagtulungan pa kayo. Kaya kung meron kayong talento o kaalaman, anong gagawin niyo? Itatago niyo ba? Hindi po. Ipakita ko sa maraming tao. Tama. At alam niyo, meron akong naaalalang isang parable na tungkol dito. Ito ang parable of the lamp under the bushel. Narinig niyo na ba to? Hindi pa po. Simple lang to at maikli pero maganda ang kwento ni Papa Jesus dito. Sabi niya na kung meron kang dalang lampara, ilalagay mo ba sa ilalim ng upuan? Hindi po. Ilalagay mo ba sa ilalim ng higaan? Hindi po. Di ba dapat kung merong lampara, ilalagay natin sa tamang lugar? Yan ang parable of the lamp under the bushel. So sa tingin nyo, ano yung sinasabi ni Papa Jesus dito? Kailangan po hindi po nagtatago ng lihim. Tama, diba? Ito, meron tayong lampara dito. Eh kung ilagay ko sa likod ng fountain, Hindi po pwede mababagsak. hindi. Meron rin patungan doon. Pero, diba, hindi na natin mapapakinabangan. Saka hindi po makikita. Hindi natin makikita. Pero alam nyo, na maliban doon sa message na yon, meron pang karagdagang lesson si Papa Jesus dito sa parable na to. Sinasabi niya na wala tayong matatago sa kanya. Diba? Kahit anong Kasi po, nasa... napapanood na lahat. Oo, alam niya lahat. Alam niya ni Papa Jesus lahat ng nasa puso natin at lahat ng nasa isip natin. Kaya dapat tayo, pag nakikinig tayo sa iba, dapat makikinig tayo ng mabuti. Lalo na sa mga lessons ni Jesus. Kasi Tulad ng mga natututunan natin sa parables, di ba? Opo. Bakit importante makinig? Kasi para matuto. Para po matuto sa ibang bagay. Tama, para maunawaan natin kung ano yung sinasabi sa atin, di ba? Nakikita po lahat ni Jesus kasi po hindi siya natutulog. Oo nga. Eh, paano kung hindi tayo nakikinig? Napapahamak. Hindi natin Kung nauunawaan. sino man po hindi makinig, napapahamak. O, di ba? Ang ganda ng kwento natin ngayon. Opo. Marami ba kayong natutunan? Opo. O kayo naman, kwento niyo naman sa akin. Di ba, syempre, importante rin na pag meron tayong natututunan, importante na ipapakita natin yan sa iba. Kwento niyo naman sa akin kung kailan nyo nagagawa yun. Yes, Jack? Tinulungan ko po yung kaklase ko dahil po nahirapan siya sa math. Oo, nakita natin yan kanina. Kayo, ano pa yung examples nyo? Tinulungan ko po yung classmate ko nung nadapa po siya. Okay. Tinulungan ko yung classmate ko nung nahirapan siya sa English. Very good. Tinulungan ko yung classmate ko i-memorize yung about science. Ang galing. O, Heaven. Yung kaklase ko walang lapis, binigyan ko po siyang lapis. Ayan, diba, kung nakakatulong tayo sa iba, maganda yung pakiramdam natin at napapasaya natin ang ibang mga tao. Pero ang importanteng message ni Jesus pa dito sa parable na ito, sinasabi niya na kung meron ka, mas bibigyan ka pa. Pero yung wala, mas mawawalan pa siya. Kaya kung meron tayong knowledge at ginagamit natin to ng maayos, mas dadami pa yan. Kasi, yun yung sabi ni Jesus. Pero kung hindi natin gagamitin, itatago lang natin,
at hindi tayo nakikinig, kaya hindi nadadagdagan ang ating kaalaman, diba, ano mangyayari? Mawawala sa atin ang lahat. Marami ba kayong natutunan ngayon? Opo! Kaya mga bata, magsilbing ilaw para sa isa't isa. Magtulungan lagi para sabay-sabay na maging mabubuting Kristiyano. O mga bata, balikan na natin yung assignment nyo.